Sa book of Galatians, particularly sa chapter 2, babasahin po natin yung verse 20. Paki-share nyo na lang po yung inyong mga King James Bible sa mga mahal nating bisita. Babasahin ko na ho. Sabayan nyo na lang sa inyong paningin. Sabi ho ay ganito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Maaari na po kayong maupo. Ang pamagat ho ng ating mensahe ngayong Sunday na ito ay pinamagatang The Year of God's Opportunities. The Year of God's Opportunities. 2025. Ang taon na maraming nangyaring surrendering sa'yo, sa akin, at sa buong church na to. Amen? Amen? Amen. Sa ilan sa atin, ito ho ay taon ng pighati, dalamhati, pagbabago. Yung klase ng pagbabago na hindi mo gusto. Hindi ko gusto. At ni isa sa atin, walang humiling. Pero sa iba naman ho, ito ay taon na bumuhos sa kanila yung mga pagpapala. Meron silang mga tagumpay na matagal na nilang inaasam. At sa iba naman, bago magsara yung taon ng 2025, bagong simula. Pero you know what? Whatever 2025 was, it is over. It is over now. It's gone forever. Lahat ng burdens, lahat ng blessings, lahat ng pains, lahat ng pleasures, lahat ng valleys, maging hilltops and mountains, lahat yun, isa na lamang alaala. Pwede mong balikan, pero hindi mo na pwede ulit maranasan. 2026 ay bagong taon na puno ng mga bagong paparating na karanasan. At di lang yon mga minamahal. Opportunities. Oportunidad. Na hindi galing sa kung kanino mang persona sa mundong ito. Kundi higit sa lahat, galing sa banal nating Diyos. Parang sa early church, sa Book of Acts, nagkaroon sila ng karanasan, dakilang privileges, oportunidad. Isa doon yung Day of Pentecost, na kung saan si Apostle Peter ay nag-preached, and then 3,000 na katao nung araw na yon ang naligtas. Yung sumampalataya sa Panginoong Hesus. Yung nakatiyak ng kanilang pagpunta sa langit. Ang ganda nun. Dakilang oportunidad mula sa Panginoon. At lahat yun ay naging members dun sa early church sa Book of Acts. Naidagdag po sila. Tingnan nyo po sa Acts chapter 2 verse 41. Ano nakalagay? Acts chapter 2 verse 41. Then they that gladly receive His word were baptized. Anong ibig sabihin niyan? Yung mga nakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo, na si Jesus pala ang nag-iisang tagapagligtas ng kaluluwa ng tao sa apoy ng pagdurusa sa impyerno, na si Jesus Christ lang ang may kakayahang magbigay ng buhay na walang hanggan sa isang nagsisisi at sumasampalatayang makasalanan, yun daw ay nabaptized. Yung mga tumanggap na yon sa katotohanan na yon. Nabaptize sila, ibig sabihin naging miyembro sila sa church na yon. The same day
ay naging ano sila? Members. Kaya nga added unto them 3,000 souls. Oportunidad yan ng Diyos kay Apostle Peter at sa early church. Laking blessing. Laking pribilehiyo. At kung hindi ako nagkakamali, may isa pa silang oportunidad sa Panginoon sa mga panahon na yan na nagbukas. Na kung saan naman dito sa Acts chapter 4, verse 4, makikita natin ang Panginoon ulit may oportunidad na binuksan sa kanila. Nung una, 3,000. Dito ko makikita natin. Howbeit many of them which heard the word and believe. Ano yung narinig nila? Yung ebanghelyo ni Kristo. May tagapagligtas na. Ang pangalan niya, Jesus. Siya na ang nagbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Yung mga nakarinig daw, sumampalataya. And the number of the men pa lang kalalakihan pa lang pinag-uusapan natin, was about 5,000. At yan din po ay naidagdag sa kanila. Grabe, no? Ang gandang opportunities ng Panginoon sa kanyang church sa Book of Acts. Ako rin po naniniwala na kung nagawa yan ng Panginoon sa church na to, kaya niya rin gawin sa atin. Amen. Ang alin, Pastor? Yung magbukas ng oportunidad ngayong taon. Kung bagong taon, bagong oportunidad, galing sa banal na Diyos, bakit every morning? Parang wala lang. Parang same lang. Nung nakaraang taon, same na problema, same na pangangailangan, same na mga takot, same na pangamba. Same na walang kasiguraduhan. Parang di naman bagong taon, Pastor. Halos wala namang pinagbago. In fact, ganun pa rin yung nararamdaman ko. Alam mo kung anong bago, Pastor? Bago lang yung kalendaryo ng Mercury na nakasabit dun sa pader sa kwarto ko. Yun ang bago. Pero maliban doon, at sa tamtax doon, wala nang iba. Pero mga minamakala, bagamat may katotohanan dyan sa mga ganyang linyahan, ganyang hugot, hindi mo ba naisip, paano kung ito yung bagong taon, nakikilos ang banal na Diyos sa buhay mo, sa mga opportunities na maliban sa inaasahan mo na mangyari, na matagal mo nang hinihintay, mga opportunities na more than you can imagine. Ano kayang response mo? So, gusto ko po kayong ayain na alamin. Yung mga opportunities na papahintulutan ng banal nating Diyos na pwedeng magbukas sa atin ngayong taon. Kasi by God's grace, kahit ano pang sabihin ng kahit sino, hindi mo pa rin maaalis eh. May grasya ang Diyos. By God's grace. Yung sinasabi ko pong opportunities, it can happen sa iyo at sa akin. Ready na ba kayo? Amen. Unang, God's opportunity na pwede mong makuha ngayong taon ay the opportunity to be redeemed. The opportunity to be redeemed. Ano bang ibig sabihin ng word na redeemed? Ibig sabihin niya sa Tagalog, matubos. O tubusin. Alam nyo ba, na lahat ng taong wala pa kay Kristo ay nandoon sa tinatawag na merkado ng pagkaalipin sa kasalanan. At yung nabuhos na dugo ni Kristo, yun po ang pinambayad sa bawat makasalanang sumampalataya para makalaya sila
Sa tanikala na yon. Kaya nga kung makikita nyo, sa Galatians chapter 2 verse 20, yung linyang, I am crucified with Christ. May kinalaman po yan sa tinatawag na kaligtasan. Dahil si Kristo napako sa krus, kaya libre na sa lahat o bukas na sa lahat yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi sa John 3:16, di ba? Ano sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dito tayo magpo-focus. That whosoever, kahit sino, believeth in Him should not perish but have everlasting life. Everlasting life. So nung napako si Jesus Christ, na-crucified siya sa krus, yung literal, at nabuhos yung dugo niya doon, ang sabi doon, whosoever, kahit sino man ang sumampalataya, na dahil doon sa sakripisyo ng bugtong na anak na yon, hindi na siya itatapon sa impyerno at siya ang nag-iisang tagapagligtas ng kaluluwa na pinadala ng Ama sa langit. Kakamtan niya daw yung buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Yung kaluluwa niya, babalik sa Ama sa langit na lumikha sa kanya at magkakasama sila ng walang hanggan at di na sila maghihiwalay. Yun po ang ibig sabihin niya. Siguro, isa ka sa mga bisita namin ngayong araw na to. Pwedeng first time, pwedeng regular na bisita na nakailang balik ka na rin sa church nito. May Wednesday worship na service na narito ka. Baka nakaating ka na rin ng prayer meeting namin tuwing Biyernes. O pwede rin naman, ngayon lang talaga. O kaya, to the point na umabot ka sa punto na umaga, nandito ka, hapon, nandito ka, o alin doon sa dalawa na schedule namin tuwing Sunday, nakakasama ka naming mag-worship. Ang ganda nun, amen. Masaya kami na nakarating ka bilang first time, bilang regular na bisita. Praise the Lord. Masarap mag-worship together. Kasama yung mga taong gustong mas makilala yung banal na Diyos at mas lumalim sa bugtong na anak. Pero hanggang ngayon, deep inside, hindi mo pa rin tiyak. Yung tipong pag tinanong ka, hindi naman sa hinihingi natin. Pero ngayong taon, kung mamamatay ka, nakatitiyak ka ba na sa langit pupunta ang kaluluwa mo? Kasi doon makikita yung difference sa religion at sa relation. Ang religion, kaya kang bigyan ng mga paulit-ulit na rituals. Pero yung relation sa person ni Jesus Christ, once and for all, kaya kanyang bigyan ng tiyak na kaligtasan. Amen. Amen. Alam mo, gusto ka namin makasama, no? Hanggat maaari, madalas sa mga worship services namin. Pero hindi nun mapapaltan yung kagandahan at kagustuhan namin. Sana sa langit din, kasama ka namin. Pansinin niyo po yung salitaan ko, hindi po to recruitment para dumami yung membership. Hindi o. Ang sinasabi ko po, yung aming desire as a church, ako bilang pastor, na maging kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Kasi pwede kang may religion ka, pwedeng religious ka, pero hindi ka kabilang sa pamilya ng Diyos. Kasi sabi sa Bible, tatawagin ka lang o bibigyan ka lang ng karapatang tawaging anak ng Diyos once na sumampalataya ka sa Lord Jesus Christ. Amen. Na siya lang ang one and only, wala nang iba. Personal mo siyang sasampalataya na ikaw lang ikaw ang kailangang tagapagligtas ng kaluluwa ko. Maliban sa iyo, walang ibang daan pabalik sa langit sa Ama. Hanggang ngayon, bagamat nakakasama ka namin sa mga fellowship,
Kasabay ka namin kumain ng pananghalian. Nagtatawanan tayo, nagbibiruan. Kapag meron kami mga sports ministry, volleyball, ano pa ba isa? Badminton, basketball, andun ka, present ka rin. Kahit hindi ka miyembro ng church na to. At hindi naman namin na binabaliwala ka. In fact, gustong-gusto namin yun. Amen? Amen. And I believe gusto din yun ng Panginoon. Amen. Na nandun ka. Pero ang aking panghihinayang, kung mapapalampas mo, yung opportunity na ma-redeem o maligtas. Amen. Alam mo, pag di ko to sinabi at di ko to preach, isa ako sa mga anak ng Diyos at pastor na pinakawalang kwenta sa lupang ito. Right. Ibig sabihin, ang habol ko ay pera-pera lang. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, hindi tungkol sa pera. Ang sinasabi ko po sa inyo ay higit pa sa pera. Na hindi kayang tumbasan ng kahit anumang halaga. Amen. Yung kaluluwa ng tao. Di ba sabi nga ng Panginoong Yesus, ano ang ipapalit sa kaluluwa ng isang tao? Kahit ang sanlibutan, hindi mailalapit yung halaga. Kasi kung ang kaluluwa ng tao di mahalaga, bababa ang bugtong na anak? Mag-aabala ba ang ama na magplano pa para iligtas ka sa apoy ng pagdurusa? I don't think so. Pero ang gusto niya, magkaroon ang lahat ng opportunity to be redeemed. Amen. Nabigyan kami. Nabigyan ako. Nabigyan yung mga ligtas na miyembro dito. Noong mga nakaraang panahon at taon. Pero ikaw, hindi kaya ito yung taon? Hindi kaya ito yung buwan? Pwede mo namang aminin at magpakumbaba. Hanggang ngayon, pastor, hindi pa rin po ako sumasampalataya eh. Sumasama lang talaga ako. Kasi gusto ko yung company ng mga anak ng Diyos dito. Masaya kami na na-appreciate mo yung company namin. Pero walang papalit sa redemption ng Lord Jesus Christ. Amen. Ayaw ko naman ho dumating ngayong taon na yung nakaabang na apoy ng pagdurusa ng impyerno ay itapon ka doon. Matagal pa yon. Hindi mo alam yun. Panginoon lang ang may alam nun. Hindi kaya itong 2026 is the year para malaman mo at matiyak mo na talaga yung kaligtasan? Hindi kaya itong bagong taon na ito ay opportunity na mula sa Ama sa Langit para maging personal na tagapagligtas mo ang Lord Jesus Christ. Hindi na lang siya kwento sa isang religious group. Makita mo yung Holy Bible na hindi na lang siya fictional book. Kundi, itong taon na to, maranasan mo yung grace at ang mercy nung Diyos na naroon. Amen. Amen? John chapter 6 verse 37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Anong sabi diyan? First and foremost, ang nagsasalita dito ay walang iba kundi ang Lord Jesus, ang Christ, o yung tinatawag na Messiah, tagapagligtas. Sabi niya diyan, kung sino man yung ibibigay sa akin ng Ama, at siya ay lalapit sa akin, hindi ko siya itataboy. Hindi kaya ito yung pagkakataon mo na niloob ng Ama na makarating ka rito? Isang beses, 2 beses, maraming beses, para ibukas sa iyo yung oportunidad na makalapit sa bugtong na anak. Kagaya ni Paul, ma-crucified with Christ. Right. Na yung kasalanan mo, maipako na kasama ni Kristo doon sa krus. Amen. Kumbaga,
mabayaran na. Matubos ka na. At ang sabi ng Panginoon dyan, ang pinakamagandang linya, I will in no wise cast out. Hindi ko siya itataboy. Ibig sabihin, kahit ano pang nakaraan mo, kung lalapit ka sa Panginoong Yesus, nang merong pagpapakumbaba, at sasabing, Panginoon, yung pananampalataya ko sa iyo para sa kaligtasan ng kaluluwa ko, ay inilalaga ko sa iyo. Hindi na sa mga mabuti kong ginawa. Hindi na sa pagsunod ko sa 10 kautusan. Hindi na sa lahat ng pagiging religious ko. Sa iyo na. Ipinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. Ang sabi niya dyan, yan hindi niya kayang itaboy. Nga lang, hindi mangyayari yan kung ikaw mismo hindi lalapit. Kasi sabi dyan, no? And him that cometh to me. So nagawa na ng Ama ang trabaho niya. Nandito ka, dinala ka. Ang tanong, nung binuksan ng Ama ang oportunidad na makalapit ka sa anak, anong gagawin mo? Ang tamang gawin, lumapit. Pero hindi kanya pipiliting lumapit. Kasi meron kang free will. Meron kang volition. Kalayaang pumili. At yun ang maganda sa Diyos eh. Hindi niya tayo ginawang robot. Pero alam mo, yung volition na yan, kapag mali ang gamit mo, merong dulong pagdadalan sa iyan. Kapag ginamit mo ang volition mo o free will mo o laya mo sa pagpili na lumapit sa bugtong na anak, ang dulo nun sa kabilang buhay, langit. Pero kapag binaliktad mo, alam mo na yon. Kapahamakan na walang hanggang sunugan ng kaluluwa sa apoy ng pagdurusa. Lagi ko itong sinasabi, wala namang problema kung hindi totoo ang langit at impyerno eh. Ang pinaka-problema mo, paano kung totoo? Kasi kung totoo yon, forever and ever yun. For eternity yun. So mamimili ka. Anong gagawin mo sa opportunity na ito? Gagamitin mo ba to para ma-redeemed o to reject Him? Sa'yo pa rin. Romans chapter 10 verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Anong sinasabi ni Apostle Paul dito? Ito yung laman na dapat maging laman ng puso at labi ng isang lumalapit kay Kristo kapag susundin mo yung tinatawag na John 6:37. Kailangan sumampalataya ka sa iyong puso na siya nga yung nag-iisang tagapagligtas at wala na nga. At kung tunay nga yung pagsampalataya na yan, imposibleng hindi mo i-confess at sasabihin yan sa bibig mo. Kaya nga pag may mga altar call, di ba? After makinig ng preaching about gospel of Christ, kaligtasan, magtatanong yung pastor, kapag merong altar call, sino ang gusto maligtas? May magtataas ng kamay at sabi, ako po. Sumasampalataya po ako. So, ibig sabihin, yung nasa pusong sinampalatayanan, narinig na sa bibig. Amen. Amen. Kaya nga merong lalapit na, kaya nga merong magdidil doon. Para talagang ma-inspect din kung naintindihan yung gospel. Kasi mamaya may mga lumalapit, iba pala ang inilapit tungkol sa problema, ang preaching para sa kaligtasan ng kaluluwa. Anong sabi dyan? Yung tao na yon na lumapit na merong pananampalataya sa kanyang puso at hindi kinahiya ang Panginoong Yesus, i-confess sa kanyang bibig na gusto ko siyang maging tagapagligtas.
at sumampalataya nga, ang sabi diyan, thou shalt be saved. Maliligtas siya. At alam natin ang salita ng Diyos ay banal. So kung banal, walang kasalanan. Kung walang kasalanan, imposibleng ang Diyos magsinungaling. Nakukuha niyo ho? Amen. So ibig sabihin, pag sinabi ng salita ng Diyos na banal, na maliligtas ang isang sumampalataya sa kanyang puso na pinahiyag iyon sa kanyang bibig, na si Jesus Christ nga ang Messiah o ang tagapagligtas, maliligtas yun. This might be your opportunity to do that. Ngayong araw yon. Acts 16:31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. May nagtanong kasi dyan ano ang kailangan kong gawin para maligtas? Sumagot ngayon, sino? Yung mga apostoles, yung mga tagasunod ng Panginoon. Yung mga minentor niya ba? Hindi nila sinabi dyan na, para maligtas ka, magpakabait ka. Wala kang mababasa dyan. Right. Para matiyak mo ang pagpunta sa langit, maging relihiyoso ka. Sundin mo at kumpletuhin mo ang 10 utos. And by the way, walang makakaperpekto ng 10 utos. Right. At isa pang katotohanan, walang turo sa Biblia na kapag sinunod mo ang 10 utos, ay sa langit ka pupunta. Ang nakalagay pa nga ang kasulatan, ibinigay ng Diyos para ipakita sa sangkatauhan na tayo ay makasalanan. Right. At yung katotohanan na yon ang magtuturo sa atin na kailangan natin ng tagapagligtas. Yun yung magkikreate ng need sa atin Right. Amen. para sa isang Savior. At dyan napapasok si Jesus Christ. Ang dakilang Diyos na nagkatawang tao. The perfect man. Ang nakabuo ng 10 utos. Ni wala daw lumabas sa bibig niya na sala. Tayo Ilang sala na ba ang lumabas sa bibig natin? Ni hindi nga natin magawa na sundin ang kautosan. Kahit sabi mo, magawa mo yung 5, umasa ka sa 6, tutumba ka. Nakukuha niyo ho? Pero ang sabi dito, para daw maligtas ang isang tao, ang sabi, believe. Sumampalataya sa Panginoong Yesus. Anong sasampalatayanan? Na siya yung manunubos. Right. Amen. At ginawa niya yon para bigyan ka ng katubusan. Siya ang nagbayad ng hindi mo kayang bayaran. Amen. Nakukuha niyo? Di ba ang gandang oportunidad nun? Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na gano'n. Ang gandang oportunidad nun, mga minamahal. Kung ibibigay sa iyo ng Panginoon yon, papalampasin mo ba? Kung ako tatanungin mo, huwag mong palampasin. Hindi kaya itong New Year na to, ng 2026, ang unang oportunidad na binubuksan sa marami sa atin dito ay yung makatiyak, yung maligtas, yung 100% malaman na yung kaluluwa niya ay may secured na lugar sa langit. Palagay mo. Ikaw na lang tanongin ko. Anong sa palagay mo? Number 2. Ikalawang oportunidad na galing sa Panginoon. Maliban sa opportunity to be redeemed, yung tinatawag na opportunity to be restored. Opportunity to be restored. Galatians chapter 2, verse 20. Tapos na tayo dun sa linyang, I am crucified with Christ. Punta naman tayo dito sa linya na to.
Yet not I, pero dito tayo mag-focus, but Christ liveth in me. Kanina, doon sa unang oportunidad, ang kausap natin yung ating mga bisita, first time o regular, na wala pang katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa nila sa Panginoong Yesus. Ngayon, pag-usapan naman natin, mga minamahal, yung mga nakakatiyak na. Amen. Yung meron ng kaligtasan. Yung meron ng Jesus Christ sa buhay nila. Yung mga sumampalataya na. Yung tawag ng Bible, mga born again. Yung mga Christians. Ako po ay nakakatiyak na meron at meron sa ating kalagitnaan na namumuhay sa guilt. Guilty. Sa maraming bagay, hindi sa harapan ng kapwa-tao, hindi sa harapan ng kapwa-ligtas, hindi sa harapan ng kahit sino mang miyembro dito, kundi guilty sa harapan at paningin ng banal nating Diyos. Amen. Guilty sa mga kasalanang namamayagpag sa taong 2025. Pwede kasing okay ka sa paningin ni pastor, ng leaders, nila sister at nila brother, pero may tagong kasalanan eh. May pinagtatapang kasalanan eh. Hello, andyan pa ba kayo? Amen. Amen. May pinagtatakpang kasalanan. May inaalagaang kasalanan. Yung nakakalungkot, may ipinaglalabang kasalanan. At yung pinaka-worst, may binibigyang katwirang kasalanan. Hindi kaya ito yung oportunidad? Kaya buhay ka pa rin. Amen. Kaya hindi ka pinalo noong nakaraang taon. Extension ng mercy at grace ng Panginoon sa'yo bilang Ama natin sa langit. Na ano? Para i-restore ka. Alam natin yan sa mga sarili natin kung mag-aaminan tayo. Bumibilang ka ng taon bilang mananampalataya ni Kristo. Walang duda, save ka, fine. Ikaw lang naman nakakatiyak yan. Hindi ko ka-questionin yan. Pero ang ka-question, yung integridad mo sa harapan ng Panginoon. Hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan tayo hanggang ilang taon tayong magpi-pretend na hindi nag-e-exist ang kasalanan na to sa buhay natin. Alam mo, mas masarap mabuhay sa katotohanan kaysa doon sa namumuhay ka sa gusto ko lang palabasin. Hello? Meron dito na nung nakaraang 2025, namumuhay ng malayo ang puso sa Panginoong Yesus, pero napakalapit sa kanilang bibig. Nagpipreach patungkol sa pananampalataya, pero namumuhay sa unbelief. Umaawit patungkol sa pananampalataya, pero namumuhay palihim sa unbelief. Paano mo nagagawang ikwento na manampalataya sa Panginoong Yesus sa mga bisita at sa kapwa mo ligtas na ikaw mismo ginugupo ng unbelief? Amen. Yung tipong gusto mo nang umalis sa church na to. Hindi ka lang makaalis noong nakaraang 2025. Bakit? Kasi yung branding mo masisira.
Ang brand mo, kuya, ate, kamag-anak ni pastor, leader. Pero sa totoo lang, yung carnality, ang taas na eh. Yung negativity sa isip, wala na eh. Wala na yung set your affections on things above. Puro materialismo na eh. Mga ngatwiran pa yan, na hindi totoo yan. Yun yung sinasabi ko, mga minamahal eh. Ito yung kursong graduate ka, tapos biglang abogado ka ng kasalanan mo. Di ba dapat nasa Lord's side ka? Bakit pinagtatanggol mo yan? Galit nga tayo sa mga nangungunsinti. Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Kaya hindi ka makaalis-alis dyan eh. Paulit-ulit ka lang. Amen. Tignan mo, ang lungkot mo. Yung spirito mo, durug-durug. Bakit? Wala akong humawak sa barbed wire na hindi nagdugo ang kamay. Damor mong dinidiinan, damor kang nasusugatan at masasaktan. Ganun ang kasalanan. Eh marami sa atin, parang bayan ng Israel. Paikot-ikot lang. Hindi makaalis. Hindi dahil sa ang Diyos ay salbahing Diyos. Gusto kanyang makitang mahirapan. Yung tipong, medyo boring ang Diyos ngayon, walang masyado magawa ah. Gusto ko tang saktan ngayong araw na to. Hindi ho, ang Diyos natin, mabuti na Diyos. Amen. Walang problema sa Kanya, ang problema tayo. Sipin mo, umpisang-umpisa pa lang, ang gusto niya, maligtas yung kaluluwa mo. I-secure yung pag namatay ka, magkikita kayo at magkakasama na nang walang hanggan sa langit na walang lungkot. Yun ba ang Diyos na may intensyon na masama? I don't think so. Meron kasi dito na ayaw bitawan yung masama. Umiikot sa kasalanan, kaya pati si pastor gusto rin paikutin. Mga minamahal, pwede niyo ako mapaikot eh. Pero never ang Diyos. Pag sinubukan mo yan, hindi mo tinigil yan, i-reveal ka niya. Masakit yan. Masakit yan. Yung path na yan. Pero Diyos ba ang nag-lead sa'yo dyan? Hindi. Kaya ka napunta dyan. Kagagawan mo. Right. Hello? Kaya, tumatiming ka. Kagaya ng mga ibang miyembro sa simbahan. Kasi baka ma-brand ka na backslider eh. Si kuya, si ate umalis. Yan yung nag-mentor sa akin, backslider eh. Nakakahiya, di ba? Kaya hinihintay mo yung magandang timing. Yung may masabi si pastor na di maganda sa pulpit. Yung tipong mapulpito ka. Yung tipong ma-provoke siya sa isang simple mong ginawa. Ma-set up siya. Para nga naman ang ganda ng exit mo. Tingin mo, yung ganon naka-exit sa paningin ng Panginoon. Tingin mo yung ganong tumakas ka. Magiging malaya ka talaga. Hindi ho. Mabibilanggo ka sa cycle ng kasinungalingan. Amen. Bumibilang ng taon yung pagiging ligtas mo at miyembro mo sa church na to. Claiming Jesus is your Savior. Tama ba? Amen. Amen. But you haven't been living all out for Him. Lagi na lang yung agenda mo ang dapat mangyari.
Gaganda mo pa yung sulat sa kartolina mo. Para kung maaari, hindi maabasa ni pastor kung ano man nilalaman nun. Pwede kang magtagumpay. Sa kahit sinong tao dito, di lang kay pastor. Pero yung katotohanan na may ministry ka na lang. May posisyon ka na lang. Yung kasama ka lang ni pastor at ng mga leader. Yung reality hindi maaalis eh. Matagal ka nang walang buhay panalangin. Matagal ka nang walang buhay banal na kasulatan. Walang meditation. Ni pagbabasa. Ako na magsasabi ng di mo masabi. Yung nakaraang 2025, yun yung peak na hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nagdi-devotion. Yun yung peak ng silent backsliding mo. Ang iniingatan mo na lang imahe. Kasi may ministry ka eh. Reputasyon. Hello? Reputasyon kanino? Sa mga kasabayan mo. Reputasyon sa mga baguhan. Pero ang totoo, hindi ka na namumuhay na nakapako sa Lord Jesus Christ. Sa iba ka na. Alam nyo kung ako tatanungin nyo, hindi kaya oportunidad to para isuko mo yung sarili mo. Ikaw na mag-reveal sa sarili mo. Ikaw na yung lumapit sa altar at magsabi, Panginoon, ako yan. Hindi kaya itong preaching na to, hindi ito banat o tira sa'yo. Hindi kaya mas magandang tawag dito, restoration. Amen. Gusto ko malaman mo kapatid, kung tira to, meron ka bang narinig na tono na parang may pinag-iinitan ako? O naririnig mong preaching, yung kinakausap ka ng isang lingkod ng Diyos, o baka naman ng Panginoon, na gumagamit doon sa nasa likod ng pulpito at sinasabing, gusto ko malaman mo, this might be the year for your restoration. Hello? Ang tanong, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang bang lumagpas yan sa mga kamay mo? Yung oportunidad na yan. Noong nakaraan, nanonood ako ng reels. Yung mga letter ng mga strangers. Tapos ilalagay nila doon sa, anong tawag doon? Bowl, na minsan nilalagyan ng mga goldfish. Pero this time, walang tubig, walang goldfish. Isusulat mo lang yung mga regrets mo. Tapos stranger ka, ihulog mo lang. Tapos babasahin nyo nung lalaki na nangungolekta nun. Babasahin niya ngayon sa channel niya o video niya sa Facebook. Alam mo, may isang talagang kumuha ng atensyon ko doon. Maraming kumuha ng atensyon ko, pero isa sa pinaka naaalala ko ngayon, talagang naramdaman ko. At hanggang ngayon, bago ko sabihin, nararamdaman ko pa rin. Yung sinabi niya ito, mahal na mahal ko talaga yung best friend ko. Kaso hindi ko sinabi. Ngayon may asawa na siya. At sa tuwing makikita ko silang masaya, hanggang ngayon para pa rin akong mamamatay. Yun ang pakiramdam kapag pinalagpas mo ang isang oportunidad ng Diyos sa buhay mo. Amen. It will haunt you for the rest of your life. Pangalawa, naliham. Inaaya na ako ng boyfriend ko. Tumira kami sa ibang lugar.
At doon na kami mamuhay magsimula. Together. Humindi ako. Pero hindi ko sinabi sa kanya yung dahilan nung humindi ako sa kanya ng harapan. Pero ang totoo lang, natatakot lang ako na malayo sa lugar na kilalakan ko. 10 years na nakakalipas, hindi na kami nagkita hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ko pa rin sa sarili ko, sana umuo ako kasi gusto ko naman. May isa pa ako nabasa doon. Lolo na siya. Hindi siya nakapag-asawa. Kasi tinanong siya ng best friend niya, parehas ba tayo na nararamdaman? Sabi niya, no. Sabi niya doon sa best friend niyang babae. Yung babae nagtanong. Sabi niya, no. Mga minamahal, yung isang beses sa pagpapalagpas sa oportunidad, bibilang yan ng maraming tao. Siguro walang effect sa iyo to. Ngayon, hintayin mo yung pagbilang ng taon. Tao-tao pa lang yan, ha? How much more kung oportunidad ng Panginoon? Yung mapalagpas mo yung kaligtasan, ngayon parang wala yan. Pero pag nasa eternity ka na sa kabila at hindi langit yun, you will regret it. Yung ma-restore ngayon, tapos makita mo ang sarili mo, matanda, na nasa wheelchair at malayo sa Panginoon, at yung pinag-aralan mo, hindi mo nagamit, at yung tao o mga tao na nilaan sa buhay mo na dapat mo makasama, hindi mo kasama, hindi kita tinatakot. Pero yung reels na yon, malungkot na nakakatakot. Tao lang yon. Notes lang yon sa isang bowl ng goldfish. Totoo sa isang reel, di ba? Alam naman natin, God is real. At yung mga opportunity niya sa atin ngayong taon, hindi yan daydreaming. It's all real. Maging itong opportunity na ma-restore ka, it's real. Andiyan pa ba kayo? Amen. Okay. I assume na kaya kayo tahimik kasi nakikinig kayo at naabot kayo. Amen? Amen. Hindi kaya ito ang taon para sa totohanang confession? Totohanang forsaking ng mga secret sin? Hindi lang basta remorse o isang magarbong iyakan. Nasa sobrang dami ng luha, pwede na tayong gumawa ng arko ni Noah. Hindi kaya ito yung taon na dapat na talaga yung totoo ng repentance. Psalm 32 verse 5. Sa book of Psalms, sa 32 verse 5, I acknowledged my sin unto thee, and thine iniquity have not I hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Hindi kaya ito yon? Yung opportunity para i-acknowledge, pangit talaga tong ugali ko na to. Hindi to basta desire o gusto lang na maging katulad niya. Hindi to inosenteng ganun lang. Inggitera talaga ako. It's about time na tawagin mo yung kasalanan sa pangalan niya. Kailangan ko na ihinto to. Tinatawag ko lang to para ma-inspire sila eh. Pero totoo, nagyayabang na ako eh. Bragging na to eh. Masyado na akong proud. Hindi ko alam yung iba pa sa inyo ha, pero ikaw alam mo yan. Baka kaya paulit-ulit tayo dun sa kasalanan na yun. Hindi natin siya ma-overcome. Hindi natin matagpuan yung victory ng Lord Jesus Christ kasi walang acknowledgement.
kung ano ba talaga to. Ang tawag dyan, iniquity. Transgression. Kasalanan. Pag namumuhay ka dyan, malayo ang Panginoon. At para mapatawad ka daw, kailangan mo i-acknowledge yun. Huwag mong bigyan ng katwiran yung wala sa katwiran ng Panginoon. Right. Palagay mo, hindi kaya ito ang bagong simula na meron ka sa Panginoon, sa Ama natin sa langit, para ma-restore ang fellowship mo sa Kanya? Kasi meron kang church life. Pero patay na patay yung Christian life. Hindi kaya itong taon na to, yung galing sa ating Heavenly Father, para ma-experience mo yung opportunity na matikman at makita yung sarap at ganda ng God's mercy. Proverbs 28:13. He that covereth his sins, ayan pinagtatakpan daw yung kasalanan, shall not prosper. Hindi ka daw magkakaroon ng prosperity. Bakit yung iba kahit hindi na nga nagtatakip lantaran na nga yung kasalanan ang dami pa rin blessings. Isa lang ibig sabihin yan. Yung pinakatinatawag nilang blessing na yan at prosperity nila, hindi galing sa banal na Diyos yan. Tandaan nyo, sabi ng Biblia, may Diyos din ang sanlibutang ito. The prince of the power of the air. Pag pinaiksi yung pangalan, Satanas. Kaya di magbigay ni Satan ng blessing. Para saan? Para magpatuloy ka sa kasalanan. Para isipin mo na nandun ka pa rin sa Lord's side. Kahit nandun ka na sa pinaka-dark side. Kaya napakaalaga talaga na yung pagiging sober, vigilant natin. Yung yung ginaguard natin, yung heart natin. Kasi baka napupunta na tayo sa, napapa-under na tayo sa power ng iba paano natin gagawin yun kung malayo tayo sa Panginoon? Kung nakatikom ang banal na kasulatan at nakatikom ang ating mga puso at damdamin, maging ang ating labi sa buhay pananalangin. Hindi kaya oras para ibukas yung Bible at makita mo yung nagtatakip ng kasalanan, hindi pinagpapala ng Diyos? Walang kapayapaan doon? Walang katahimikan doon? Walang kaligayahan doon? I-smile ka lang, pero pag tinignan nila yung picture mo, lalo na yung mga marunong bumasa, yung mata mo sobrang lungkot. Ang dami nyo sa picture, lahat kayo nakangiti, pero ikaw sobrang lungkot mo. At yun po ang epekto ng kasalanan. Hindi ka niya bibigyan ng kagalakan. Saglit lang yung kiliting hatid niya. Ano sabi niya? But whoso confesseth and forsaketh, hindi lang confession hindi lang aamin. Kailangan ititigil. Hindi yung aamin, pero tuloy pa rin. Parang, patawarin mo na ako sa pambababae ko. Pagkaraan ng 3 months, 6 months, ganun pa rin. Walang mercy doon. Kahit ang Diyos, hindi niya ibubuhos ang mercy doon. Siguro i-extend niya yung grace niya, pero hindi niya mararanasan yung buong mercy ng Panginoon. Hello? He is calling you home right now. Yung hawla ng kasalanan, hindi ka na dyan nakatira. Yung dati mong buhay, hindi na yung address ng tahanan mo. Ang bahay mo at ang tahanan mo ay ang banal na nating Diyos, si Jesus Christ. Amen. Yung address mo ay yung mga kapitulo at talata sa Bible. Nakukuha niyo ho? Doon ka na nakatira, doon ka na pamilyang kabilang. I hope and pray, umuwi ka na. Kasi ayokong mangyari sa iyo yung mga narinig kong nangyari sa iba.
Narinig ko sa isang preaching, may isang pastor na kinukumbinsi yung isang dating napakasipag at sigasig na men sa church. Ang sabi ng pastor, bumalik ka na. Ang sabi nung men na yun, kahit anong sabihin mo, pastor, hindi na ako babalik sa church na yan. Translation, hindi na siya babalik sa Diyos niya. Buo na yung pasya ko. Di mo na mababago yung isip ko. One time, kumakain sila ng nanay niya magkaharap. All of a sudden, habang nagkikwentuhan sila, bigla na lang tumirik yung mata ng nanay niya. Yung nanay niya namatay sa harapan niya. Pwede nilang sabihin, syempre, pwede nilang sabihin scientifically, syempre, inatake sa puso. Hindi mangyayari ang mga bagay kagaya ng atake sa puso kung hindi papahintulutan ng banal na Diyos. Now, take this bilang opportunity na galing sa Panginoon ngayong taon. Na sinasabi niya sa'yo, bago mahuli ang lahat. Come home. Pwedeng sabihin ng iba, yan ka na naman. Imbes na theology ay ituro mo, takotology ang tinuturo mo. Itong takotology na to, pag binasa mo yung Biblia, makikita mo nangyayari to. Huwag mong ipaglaban yung kasalanan na yan. Kasi hindi niyan kayang ipagtanggol ka sa araw ng Panginoon. Right. So ito ay oportunidad to be restored. Narito pa rin ho tayo sa mensaheng pinamagatang The Year of God's Opportunities. The Year of God's Opportunities. Tapos na po tayo sa dalawang opportunity ng Panginoon. Ano yung una, mga minamahal? The opportunity to be redeemed. At inexplain po natin yan. Na baka meron pang mga nasa kalagitnaan natin. First time, regular, o kahit miyembro na hindi pa nakakasumpong na oportunidad na matubos. Baka ngayong buwan na yon, sa bagong taon na to, na 2026, binibigyan ka ng opportunity na magpakumbaba at aminin na wala pa po akong manunubos. Amen? Number 2 na oportunidad. The opportunity to be restored. Baka merong mga backsliding na nangyayari ho sa atin, mga minamahal, na kung saan, tinatawag tayo ng Ama natin sa langit to come home. Bumalik tayo sa loob ng kanyang green pastures. I-enjoy natin ulit yung vibrant na perfect will niya na nakasulat sa kanyang prescribed na Holy Word. At ngayon po yung ikatlo at ikaapat. Amen? Andyan pa ba kayo? Amen. Excited ba kayo? Amen. Ako alam ko na bless kayo doon sa dalawang naunang puntos. So, nakaka-pressure yun, no? Pero itong mensahe na to ay wala sa aking kamay. So, ipag-pray nyo po na maging maganda pa rin ang delivery ngayong taon na to. Yung mga opportunity na to talagang ano natin, no? na mag-grab natin. Ikatlong oportunidad na meron tayo sa Panginoon sa taong 2026 is the opportunity to be renewed. The opportunity to be renewed. Sabi ho dito sa Galatians chapter 2 verse 20, lalo na doon sa part na aking babasahin, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son
of God. So magpo-focus po tayo doon sa tinatawag na the life which I now live. Present day. Kasalukuyan. Hindi kahapon, hindi ang nakaraan na taon. Ngayon po. Ang sabi diyan, in flesh. Ibig sabihin, dito sa lupa. Habang nabubuhay dito sa lupa. I live by the faith of the Son of God. Saan daw ipinamumuhay ang buhay niya dito sa lupa? Saan daw yon ipinamumuhay ni Apostle Paul? Sa pananampalataya. Kanino? Sa bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. At saan po dapat ang makita natin na ikatlong oportunidad ng Panginoon sa atin ngayong taong ito? Amen. Marami na ho sa mga lumipas na taon ang nakarinig na live by faith o yung tinatawag na walking by faith. Ang dami na ho nating narinig na mga preaching na ganyan sa mga churches, sa mga summer camp, conferences, etc., etc. Pero ang pamumuhay sa pananampalataya ay tuloy-tuloy na proseso. At hindi ho lahat na nakarinig ng preaching na yon ay garantisado pag uwi ng bahay, pagdating ng susunod na linggo, at mga buwan sa loob ng taon na yan, ay mamumuhay nga sa pananampalataya. Ang dami hong nabubuhay ngayong Kristiyano dito sa lupa, humihinga, may mabuting kalusugan, pero kanilang sinasayang ang kanilang buhay sa kakarnalan at kamunduhan. At siyan po ang katotohanan na nangyayari. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang tamang pamumuhay ng isang taong na crucified na kay Kristo ay hindi na po siya dapat nakapako sa buhay ng nakaraan niyang buhay. Bago ko magpatuloy, I have a question. Pwede ba maging matapat kayo? Amen? Amen. Say amen kung pwede. Amen. Do you still love the Lord? Inuulit ko yung tanong ko, medyo, na-shock kayo eh. Na-stun ba? Do you still love the Lord? Amen. Mga kapatid, naniniwala ko sa inyo na mahal niyo ang Panginoon. Pero the next question is, ang pag-ibig mo ba sa Panginoong Hesus ay gaya pa rin ng dati? Kasi pwedeng mahal mo pa rin siya. Pero kagaya pa rin ba ng klase ng pag-ibig mo dati? Kasi pwedeng mahal mo pa rin siya ngayon, pero hindi na kasing init gaya ng dati. Ang realidad na gusto ko pong makita natin, pwede tayong parang namumuhay. Pwede tayong parang namumuhay pa rin para sa ating banal na Diyos. Meron tayong church life, always present. Wednesday, midweek service, prayer meeting, pag Friday. Pero, alam nyo ba, na pwedeng nandyan tayo sa mga worship service na yan, but we don't love the Lord like we used to. Aminin man natin, or should I say, aminin natin, may nangyari ng mga linggo at buwan sa natapos na 2025. May mga kalamigan na
hindi nakita ng mga pisikal na mata. Pero, kitang-kita ng mata ng Diyos. Yung mga bahagi ng Christian life mo na dati kay init-init mo. Mga konbiksyon na talagang ang higpit ng kapit mo. Pero bago matapos ang taon na to, sa pagitan ng Nobyembre at Disyembre, o baka nga mas maaga pa, biglang nagluwagan. Parang stage sa isang marriage. Kung may kukumpara, lalo na kung bagong ligtas ka, bagong baptize ka, bagong miyembro ka dito. Kumbaga yung dream stage, it's over. Tapos na. Tapos na yung honeymoon stage na meron ka bilang isang bagong ligtas. Dati-rati, napakainit mo. Nung mga unang buwan at unang taon, gusto mo agad, Sunday. Gusto mo agad malaman kung ano yung preaching ni pastor. Ngayon, inip na inip ka na. Matagal pa ba? May aasikasuhin pa ako. Kailangan na kailangan pa naman yun ng kliyente ko bukas. Kailangan pa naman yun sa klase namin bukas. Kundi, bulilyaso ako nito. Sasabit ako nito. Batong-bato ka na. Dati-rati, ang init mo, kahit gaano ka kapagod, yung mga tungkulin mo sa Panginoon, sa iyong private worship, ginagawa mo. Umabot ka sa punto na kahit may sakit ka, by faith, by God's grace, nagawa mo. Pero ngayon, okay na okay ang kalusugan mo. Pero pinipili mo na tulugan ng Panginoon. Dati-rati napakainit mo. Saka gusto ang magkaroon ng Bible studies sa eskwelahan nyo. Gusto mong ma-Bible study yung mga classmates mo. Mula doon sa mga kaklose mo, hanggang doon sa mga hindi. Wala kang pinipili. Kahit sino sa mga ka-office mates mo, gusto mong maligtas. Kaya nga, push ka ng push na magkaroon ng Bible study sa iyong pinagtatrabahuhan. Ngayon, meron o wala, okay lang. May pumunta man sa langit, o mamatay siya mamaya, napupunta sa impyerno, wala lang sa'yo. Why? Kasi maraming kalamigan ang nangyari sa'yo. Ang buhay mo ngayon dito sa lupa ay hindi na nakapako kay Kristo. Sa mga nangyari ng unspoken na hindi mo maamin kay pastor. Pero patuloy na parang kalawang na kinakain yung Christian life mo. Dati-rati, isa ka sa mga pinaka mainit yung kagustuhan na magkaroon ng sariling worship place, ang Sanctified Baptist Church. Kapag sinasabi yan, kahit hindi ka expressive, sa isip at puso mo, talagang nagliniyab yung bagay na yan sa'yo. Lalo na kapag binabanggit na yung susunod na henerasyon, na meron silang bahay, sambahan, bahay na kung saan magiging bahay dasalan o panalanginan, bahay ng mga misyonaryo, nagwawala yung alab ng kagustuhan mo at desire mo sa bagay na yan. Pero ngayon, deep inside, di mo lang masabi. Wala na sa akin yan. Gusto ko na nga umalis dito eh. Kung di naman mangyayari ba talaga yan? Baka pinapasakay lang tayo ng pastor dyan. Para mas maraming makuwang pera sa atin yan. To the point, pag hinukay ng Diyos yung kaibuturan ng pagkatao mo, ang nakakalungkot na madadatnan, wala ka ng pakialam sa kahihinatnan ng gawain dito sa Mandaluyong.
Dati, rati, ganun ka. Napakainit, masipag at sigasig. Malinis ang takbo ng iyong utak at puso sa gawain. Yung conviction ni pastor, conviction mo rin. Kasi nakita mo malino na nasa Bible. Pero ngayon, may mga pangungwestiyon na. May mga umuusbong na ng pagkontra. Lumalaban na yung isip mo. Lumalaban na yung damdamin mo. Kasi nakita mo ang mundo pala ay isang malaking karagatan. Bakit ako nagsusumiksik sa gawain na to? Parang isang tangke na nakabilanggo ako. Ang dami kong napapalampas. Alam nyo, sa dami ng sinabi kong kalamigan, wala ho kayong narinig na sinabi ko na porkit nanlamig ka, hindi mo na mahal ang Panginoong Hesus. Ang katotohanan, mahal mo pa rin naman ang bugtong na anak. Hindi nga lang kasing init noon. Maligamgam ka sa Kanya. At sa lahat ng mga bagay na nagre-represent sa Kanya sa church na to. What I'm trying to say is, may nagbago. Anong klaseng pagbabago? Hindi magandang pagbabago. Kasi dapat to, painit ng painit. Pero ikaw, palamig ng palamig. Palayo ng palayo. Pahabol ng pahabol sa Panginoon. Hindi ba tayo nahihiya sa Kanya? Di ba tayo ay tagasunod? Hindi kaya ito yung mensahe na kinakausap tayo ng Panginoon para ibalik tayo sa realidad na hindi Panginoon ang dapat pinaghihintay mo, my friend. Ang pagbabalik ni Jesus Christ, tayo dapat ang taga-antay doon. Hanggang kailan ka kukumbinsihin na magpatuloy sa maalap na pag-ibig mo sa Kanya? Hindi kaya ito ay pinto ng oportunidad na binubuksan ng Diyos sa atin na yung ayaw nating makita na silid na mga pagdududa natin. Natin maliliit na box lang. Ngayon, stockroom na. Hindi lang yung box ang puno. Pati yung silid, puno na ng mga box na puno ng mga doubts. Baka ang gusto niya ngayong taon is bigyan ka ng oportunidad para sa tinatawag na renewing ng faith mo. Sa John chapter 20, makikita po natin ang isang kwento ng tagasunod ng Panginoon sa 24 hanggang 29. John chapter 20, 24 hanggang 29. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them. Pansinin niyo yan, ha? Was not with them when Jesus came. 25. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. Pansinin niyo yan. We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the prints of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Balik po natin sa verse 24. Alam ko at alam mo yung pakiramdam ni Thomas dito. In fact, baka ikaw si Thomas ngayon. Nakikita ng maraming Kristiyano sa kalagitnaan ng pagkakatipon na to, ang Panginoon. Pero ikaw habang nakaupo,
wala ka dito. At nagsimula yung pagiging wala mo dito. Yung pagiging absent ng puso mo. Kahit present yung katawan mo dito. Nung nakaraang 2025. Verse 25. Kaya nung sabihin na mga ka-churchmate mo, ang ganda ng preaching, no? Ang daming opportunities ng Panginoon sa atin ngayong taon. Isipin mo, preach sa atin, meron daw mga paparating na mountains o hilltops and valleys. Ang ganda ng unang preaching, nakaka-encourage. Ang sabi, this land of the new year belongs to us. It's ours. Atin. We have seen it sa preaching ng Lord. And we believe it. Na siya yun. Parang yung mensahe, we believe it by faith. Na ang 2026 atin. Pero ang sagot mo sa loob mo, maniniwala lang ako kapag nailusot niya tayo ngayong taon. At yung hindi mo masabi, I do not believe that. Alam mo yung binubuksan ng Panginoon yung oportunidad para mag-work siya ng mga wonderful na work sa buhay mo. Pero binabalabag mo yung pinto gamit yung doubts. May pinanggalingan yan eh. Alam nyo ba yung doubts? May pinanggagalingan yan. May pinagugutan yan. Tignan niyo po sa 26. And after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them. Ayan, kasama na siya. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Alam mo, hindi talaga papalampasin ng Lord eh. Yung mga nagdududa sa Kanya. Lalo na kapag yung unang preaching na patungkol sa Kanya, tinataas siya, tapos nakita ng iba na, andun siya. Kalooban niya yun. Tapos ikaw, nandun ka sa kalagitnaan ng doubts mo, tapos ayaw mong maniwala, deadma ka. Yung susunod na preaching, hindi mo maitatanggi, nandun siya. Magpapakita na siya sa'yo. At marahil itong preaching na to, pinapakita na sa'yo ng Panginoon, yung hindi mo matignan-tignan nung nakaraan. Ayaw mong tignan at ayaw mong paniwalaan. Pero ngayon, kinakausap ka ng Panginoon. Anong sabi niya? Anong sabi dito? Nagpakita siya, di ba? Amen. Anong salita niya? Peace be unto you. So walang dala ang Panginoon sa atin, kundi kapayapaan. Amen. Sa tuwing may preaching, ang dulot niyan, kapag yan ay pinaniwalaan mo, kapayapaan. Kaya maraming lumalabas sa pinto na to na malungkot pa rin at lulugo-lugo at magulo ang isip kasi ayaw nilang tanggapin yung preaching patungkol sa Panginoong Hesus na siya ang prinsipe ng kapayapaan. 27. Then saith he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Anong sinasabi ng Panginoon dito? Try me. Ang gusto nang makita ng Panginoon sa atin dito is, kaya kong patunayan ang sarili ko sa'yo. Na yung Jesus Christ na napako sa krus na nagligtas sa'yo, kahit gaano pa kalalim yan tinatawag na mga duda mo sa akin na nabuo nung nakaraang taon, kaya kong bunutin isa-isa. Basta piliin mo lang wag maging faithless, but believing. Hindi kaya ito yung oportunidad na binubuksan sa atin ng Panginoon? Nasubukan mo na eh. Yung mga paraan na resulta ng pagdududa mo, di ba? Lumakad ka gamit ang iyong
physical na mata, bakit hindi mo subukan itong binubuksan kong oportunidad? Ano yon? Pagkatiwalaan mo ko ulit. Amen. Amen. At makikita mo kung ano yung maaabot, hindi lang ng daliri mo. Hindi lang ng mga kamay mo. Marami kang maaabot na hindi mo pa napanghahawakan. Ano bang pinagmula nito? Alam niyo ba't ganyan si Thomas? Kasi umaasa siya na si Jesus Christ hindi mamamatay. So, anong meron dito, Pastor? Ang meron dito ay ito. Nangyari yung hindi mapaniwalaan ni Thomas na mangyayari. Jesus died. At gaya ng ibang disciples, emotionally, siya po ay durog. Hindi niya ma-accept na namatay yung kanyang Panginoon. Na marahil talagang sobrang itinataas niya sa buhay niya bago yung kamatayan sa cross. Anong dulot? Crushed. Pagkadurog ng pananampalataya at pagkabuo ng duda. Hindi ko alam kung anong nangyari doon sa natapos na taon. Pero umamin ka sa hindi. May mga nangyaring mapait. Pero ngayong gabi, kinakausap tayo ng Panginoon. Nire-reach out niya tayo. Amen. Bakit hindi mo subukan ang iyong banal na Diyos? Broken-hearted ka ba? Anong dahilan? Hindi nangyari yung gusto mo? Yung storya na gusto mo? Hindi mo ma-explain yung nararamdaman mo? Ito yung oras na nire-reach out tayo ng Panginoon. Dati, living by faith. Ngayon, you are living your faith. May alab. Kaso nga lang, aandap-andap na. May init. Pero maligamgam na. Resulta, apektado yung paglilingkuran mo. Yung relasyon mo sa Panginoon, tumatagos hanggang sa mga relasyon mo. Sa mga kasama mo dito. Tignan nyo po, hindi niya mapaniwalaan na nabuhay ulit ang Panginoon at nakita nila. Kaya nga hindi niya rin magawang paniwalaan yung sinasabi nila Pedro at ng mga kapwa niya, disipulo. Baka kaya hindi mo magawang paniwalaan yung mga preaching ni pastor. Kasi ang problema mo talaga hindi si pastor. Yung doubt mo, yung unbelief mo, hindi kay pastor. Sa Panginoon. Hindi dahil sa hindi dinidinig ng Panginoon yung may faith sa Kanya. Kasi kung ganun ang case, dapat hindi ka saved. Pero praise the Lord, totoo ang gospel at yun ay nakukuha sa pamamagitan ng pananampalataya sa bugtong na anak. Amen. So meron kang faith problem nitong nakaraang taon. Wala na yung blazing love. All I can see and feel is ice cold. Marahil nung nagdaang 2025, humihingi ka ng silent na saklolo. Eto na yung saklolo. Yung opportunity to be renewed. Magpaparenew ka ba? Palagay mo, bakit may preaching na ganito? Palagay mo yung prayer mo, tinurn down o sinagot? Brethren, baka itong 2026 na to, ito yung matagal na iniiyak mo na pagbukas ng pinto na mula sa Panginoon. Sa taong ito, sa buwan na to, at sa mga buwan na paparating, baka gusto kanyang i-renew. Gusto niyang i-rekindle yung passion mo sa Kanya. Alam niyo po, ang panalangin ko, bumalik ka na doon sa living by faith. Nakakapagod yung living by sight. Laging ikaw na lang ang nagpapatag ng daan.
At kapag gagawa ka ng bagong daan, matrabaho yan. Nakuha nyo ho? Amen. Maraming bungkalan yan. Maraming traktora yan, maraming araw yan. Tama ba? Hindi yan makukuha ng isang araw lang yung paggawa ng isang daan. In fact, sa panahon ngayon, yung pagkakaroon ng isang daan, hindi madali. Mahirap. Hindi kaya ito ay paraan ng Panginoon para hindi ka na mahirapan. Isang paraan lang ang paraan na e-epekto sa mga crucified na kay Kristo. Living by faith. Now, living your faith. Kung iiwanan mo yon, yung ganong uri ng pamumuhay, ibang living ang kasunod nun. Living. Babaon ka. Matter of time na lang para talagang physically matuluyan ka na rin. Masaya ba ang Diyos doon? I don't think so. Kaya nga, kung ito ay opportunity na i-renewed ka ng Panginoon, kung ngayon yun, Brad, kung ngayon yun, kapatid, hindi lang ako excited para sa'yo. Isa ko sa pinaka magiging masaya kung makakabalik ka sa living by faith na yan. Parang leksyon lang yan. Natikman mo na yung walking by sight. Masarap. Pero hindi magandang pagkain. May dalang sakit sa dulo. Yung living by faith, may pait. Kasi hindi naman masarap ang maipako kay Kristo. Pero alam nyo, yung mga mapapait na pagkain, madalas yun yung healthy. At same is true sa Christian life na ito. Yung mga papait, hindi yan para magtulak sa'yo to live your faith, kundi mag-push sa'yo to live by faith. Take me on as opportunity para maging closer ng closer sa Lord Jesus Christ. Para mas lalong bumaon. At kung mangyari yon, isa ako sa pinaka sobrang happy at maligaya sa renewing mo ngayong taon. Paano natin mararanasan yung renewing? Simple lang. Revelation chapter 2 verse 5. Revelation chapter 2 verse 5. Ang nagsasalita ay ang Panginoong Yesus. Remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Sino ang kausap ng Panginoon dito? Church at Ephesus. Tandaan nyo yung tatlong R. Remember, repent, and then repeat. Asan yung repeat dyan? Andyan po. Makikita nyo po yung essence ng repeat dyan. Anong sabi niya? Remember, therefore, whence thou art fallen, repent, and do the first work. Repeat. Alam nyo, para magkaroon ng totoong renewing, you have to remember saan mo naiwala yung faith mo. Kailangan mong balikan yon. Paano babalikan yon? Kailangan mong magbago ng isip. Na ang perfect will sa'yo ng Ama sa Langit is to live by faith. Amen. Kanino? Sa Son of God. Asan yung repeat doon? I-repeat mo kung paano ka nagsimula sa Panginoon. Paano ka naligtas? By faith.
Nakukuha niyo ho? At doon magkakaroon ng tinatawag na renewal. Anong result? Ngayong taon, may experience mo yung tinatawag na pagiging renewed sa iyong Christian life. Opportunity para ma-experience ulit yung beauty at yung blessing ng living by faith. Kasi hindi lahat ng Christian life, faith life. Maraming Christian life ngayon, fake life. At hindi mo kailangan mamuhay sa fake na faith life. Kung binibigyan ka naman ng opportunity ng Lord ngayon na i-renew yung faith life na yan. Starting kailan? May posibilidad na malaki. Palagay mo. Hindi kaya ngayong taon? Matagal mo nang iniluluhod dyan. At kung ngayong taon yan, papalampasin mo ba yung oportunidad na yan? Ako, ang payo ko, wag. Ika-4. Tapos na po tayo sa unang opportunity. Ano yon? To be redeemed. Pati doon sa pangalawang opportunity, yung to be restored. At kakapaliwanag lang ho natin ng ikatlong opportunity. Yung ano yon? To be renewed. Panghuli. The opportunity to be recentered. The opportunity to be recentered. Galatians chapter 2, verse 20. Huling part. Actually, ito yung pinakamaganda. Anong sabi diyan? Who loved me and gave Himself for me. Maniwala kayo sa hindi. May mga tao sa oras na to, sa lupang ito, nasa loob man niya ng faith sa Lord Jesus Christ, o kahit doon sa mga wala pa sa faith sa Lord Jesus Christ. May mga tao sa mundong ito na araw-gabi nakalihis ang utak sa mga longings nila, sa mga bagay na wala sa kanila. Mga bagay na hindi nakasentro sa bugtong na anak. Ang nakakalungkot lang dito, kahit yung mga nagke-claim na anak ng Diyos, ganun rin. Hello? Amen. Tipong doon sa mga bagay na yon, doon nakaliko palagi ang kanilang thought life. They spend too much time wishing sa mga things na hindi lumapag sa kanilang mga kamay. They spend too much time wishing doon sa mga things na lumapag sa kamay nila pero nawala nitong nakaraang 2025. Nangyayari? Actually, hindi lang nangyayari. Nangyayari na. Yung balikong feeling na I cannot accept this. Tsaka yung isa pang balikong feeling na I will not accept this. Yun yung pinaka sentrong pakiramdam na umaandar araw-gabi sa mga isip nila. Nagsimula yun noong nakaraang taon. Pwedeng sa kalagitnaan ng taon, bago magtapos yung taon, huling buwan ng taon. Yun yung umaandar sa marami sa atin. Baka meron sa kalagitnaan natin dito habang nakaupo. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Kaya yung tatlong opportunity na tinakil natin, na nauna, hindi niya makita. Kasi nakapiring siya. Bucket list. Mga bakit, mga katanungan na mapapait, masasakit. Bakit sila meron, ako wala? Bakit sila meron, ako hindi magkaroon-karoon? Bakit ba naman pati yun? Yun na nga lang ang meron ako. Hinayaan pa ng Panginoon na mawala sa akin. Mga bucket list
Hindi kaya ito ang taon nang magbibigay sa atin ng opportunity, possibility, na galing sa banal na Diyos, na pagbubuksan niya tayo para i-recenter natin yung ating paningin doon sa pinakamamakal nating man in the middle. Opportunity na maipako ulit doon sa sentro at tunay na bida ng Christian life natin. Ipako yung ating mga sarili sa pag-ibig niya, sa sakripisyo niya. Hindi lang doon sa version ng mga pag-ibig at mga sinakripisyo natin para sa kung sinong tao lang at mga bagay lang. Mangyari yung looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi kaya itong 2026 na ito ay pagbubukas ng pinto ng Panginoon para, anak, baka naman gusto mo akong gawing author ulit ng Christian life mo. Baka gusto mong, yung chapters naman dyan, ako na ulit ang maglagay ng title at sumulat ng nilalaman. Noong nakaraang 2024, 2025, purong ikaw na lang may hawak ng ballpen eh. Baka yun ang gusto ng Panginoon. Yung longings mo sa salitang love at sacrifices, baka gusto niyang ibahin yung ibig sabihin. Baka gusto niya, siya ang maging ibig sabihin. Lord, kailan ba matatapos lahat ito? Hindi kaya matatapos yan kapag ginawa mo siyang finisher, tagatapos ng bucket list mo. Yung tipong kahit hindi niya masagot lahat ng malinaw, ipagkakatiwala mo pa rin na oras na. Tapos na to nung nakaraang taon. Amen. Iba na. Iba na ngayon. Pag tinanong ka ng sarili mo, paano iba na? Kasi matagal niya nang iniba. Ako lang naman na nag-iba ng landas eh. Pero iba na talaga ako, bagong nilalang na ako eh. Hindi kaya, Amen. ba't di mo i-try, no? Na lahat ng pag-ibig mo at sakripisyo mo, hindi lang nakasentro sa sarili mo at mga taong malapit sa puso mo. Hindi lang doon sa mga gusto mo. Sino ba ang sentro? Si Jesus Christ. Siya ang karapat-dapat at dapat na sentro. Anong palagay mo, Brad? What do you think? Kasi ako, Brad, I think this might be the year ng pagiging higit pa sa pagiging mananagumpay mo. Pero kung diyan ka lang nakasentro, masyado kang maraming mamimiss Right. na maganda. May kailangan mga humiwalay sa atin at mapalayo sa atin para mas makita natin kung gaano yung blessing na dala ng mas malapit tayo kay Kristo. Hindi kaya kinukrucified niya ang church na to sa pagiging soul winner? Eh kaso busy ka eh. Masyado ka nakasentro sa lungkot mo, sa mga plano mo, at sa mga iba pang bagay na nangyayari sa buhay mo. Yung nandun ng Panginoon, sa pagitan ng dalawang magnanakaw, yung siya'y nakagitna. Alam mo ba kung anong iniisip niya nun? Na nakasentro sa isip niya at puso niya, ikaw. Matagal na yon. Pero ikaw, kailan yung magiging ganun ka sa Panginoon? Nandyan pa ba kayo? Amen. Talaga? Sana. Kasi, ang 2026 na to, bagamat hindi natin alam yung kung ano yung dala, alam na niya. Pagkakatiwalaan mo na lang siya.
nadadaling ka niya doon sa other side ng matiwasay. Hindi kaya ito yung simula ng pagbabago mo. Pagbabago ng church na to. Paglago mo. Paglago ng church na to. Dati ganito lang tayo. Ngayon may kita mo, ang dami ng mukhang bago. At marami pang paparating. Amen. Akala mo, tayo-tayo lang. Akala nila mauubos na. Hanggang magulantang na lang ang buong Mandaluyong. Dami na nila. Ayaw mo bang mapabilang sa bilang na yon? Ang dami ng muntik sa buhay mo na hindi nangyari. Akala mo, ito na yung makakatuluyan mo. Muntik lang. Ayaw mo ba magkaroon ng tapos na kwento sa Panginoon? Na-try mo na sa'yo, ginawa mo lahat, na broken hearted ka lang. Alam mo bakit? Kasi ang sentro ng effort mo, ikaw. Pero kapag ang sinentro mo sa buhay mo ngayon, ang Lord Jesus Christ, makikita mo yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Gaya ng mga apostoles, kagaya ni Tomas, nakita niya yung first time niya lang makita sa buong buhay niya. At yung event na yun, bumakat talaga sa buong pagkatao niya. I believe, hanggang kamatayan, daladala niya yun. Hanggang eternity, daladala niya. Yung sinasabi niya, totoo nga. Nakasentro na yun sa puso at isipan niya. Nakamarka. Church, ready ba tayong mag-undergo ng procedure na yun? Yung mai-recenter ng Panginoon. Amen? Amen. Kung amen, gusto ko lang linawin sa inyo ang ibig sabihin nun. Kapag ni-recenter tayo ng Panginoon, mararamdaman din natin yung naramdaman niya nung nandun siya sa middle, bilang man in the middle. Amen. Hindi masarap ang pako. Hindi masarap ang koronang tinik. Hindi masarap yung butas sa tagiliran. Pero, maganda. Pag may mga bagay na mahalaga, mahalang bayad. Kaya nga sabi dun, di ba? Sa sobrang pagmamahal, hindi siya nagturo kung sinong anghel ang magsasakripisyo siya. Marami tayong isasakripisyo ngayon para maging sentro ulit si Jesus Christ sa buhay natin at sa church na to. Pero ang Lord ay worthy. He is worthy. Ano ba naman yung konting mga butas sa kamay at paa? Amen? Ano ba naman yung konting koronang tinik, di ba? Yung konting tinatawag na butas sa tagiliran. Konting sandali na nakabayubay sa krus kasama niya. Konti lang yon. Kung alam naman natin sa sarili natin, patikim pa lang to ng pagiging sentro ng Kristo natin. Kasi sa eternity, walang hanggang pagiging sentro ng lahat ng ating galak, pasasalamat at pagsamba. So ngayon pa lang mga minamahal, sa ating pagsasara, sana ho yung 4 na puntos na ito na pinangaral sa atin ay bigyan natin ng halaga. Sa panong paraan? Tayo mismo. I-corona natin to sa ating mga ulo. Ibaon natin ito sa ating mga sarili. Kasi kahit anong pang paghahanda ko sa preaching, kahit anong prayer ko at pagbibigay ko ng damdamin, kung ikaw ayaw mo makita, yun dapat mong makita. Hindi mo yan makikita. Parang si Tomas. Ano sabi niya doon? Sabi niya, I will not believe. Hindi siya makapaniwala. Hindi daw siya maniniwala. So itong mga 4 na pinto ng oportunidad na ito ay matter of faith.
Nasa iyo yan. At sa ating pagsasara, ang katanungan ay ganito. Sa 4 na puntos na pinangaral ngayong araw na ito, palagay mo, anong oportunidad ang meron ka sa Panginoong Hesus ngayong 2026? Pwedeng point number 1. Pwede rin yung number 2. Pwede rin naman yung 4. O kaya yung 3. Pero anong opportunity ang iti-take mo? By faith. At iko-crucified mo ang sarili mo sa Kanya ngayong taon. Shall we pray?